Ngunit sa sumunod na sandali, yumuko siya sa harap niya, sinasabing siya'y naantig sa kanyang konsiderasyon, humingi naman ng sandali ang babae, at kanyang sinabi na kung legal ba ito. Tanong niya, bago hilingin kung maaari siyang manatili ng mas matagal upang magturo pa ng higit pang mga teknik. Sumagot naman siya na dahil siya mismo ang humiling, mananatili siya. Muling sumigaw si Pongho sa kanyang grupo, sinasabing alagaan ang kanilang instructor, at agad naman silang sumunod. Ang lalaking may pulang buhok ay tumingin pabalik sa direksyon kung saan nakamasid mula sa malayo ang matandang lalaki, at hiniling sa instructor na sumama sa kanya. Ngunit sinabi nito na mananatili lamang siya ng kaunti, kahit na alam nating hindi iyon totoo. Si Jeshan ay natatawa sa buong sitwasyon, halatang plinano niya ito upang kumbansihin siyang manatili ng mas matagal. Unti-unti niyang napapansin ang namamagitan sa dalawa. Si Se naman ay nakasandal sa kanya, sabik sa lahat ng nangyayari, inuulit ang sinasabi ng matanda. Tinukso niya ito, sinasabing hindi niya naman naiintindihan ang kanyang sinasabi, pero nagsimula na siyang mag-isip na baka oras na upang simulan ang kanyang pagsasanay sa sibat. Lumipas ang 6 na buwan sa Blackblade Mountain. Sa bahay ng matanda, habang nagmemeditasyon, iniisip niyang may kakaibang nangyayari. Naisip niyang kahit na may ilang miyembro ng Wudang sect ang nawala, hindi pa rin sila kumikilos. Ibig sabihin ba nito na gumana ang kanyang plano na pagbanggay ng Wudang sect laban sa Hua sect? O may mas malaking nangyari kaya nagbago ang kanilang atensyon. Alam niyang wala siyang mapapala sa pag-iisip nito dahil hindi niya mahuhulaan ang totoong nangyari, kaya huminto siya sa pagninilay. Sa sandaling iyon, may mas mahalaga siyang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, si Se ay nakasimangot sa harap ng kanyang lolo, sinasabing ayaw niya nito. Sinusubukan siyang pakainin ni Jeshan ng carrot, ngunit tinagilid niya ang ulo at sinabing ayaw niya ng carrot. Ibinaba ni Jeshan ang kutsara sa mesa at sinabing kung ayaw niyang kumain ng carrot, hindi niya ito kailangang kainin. Tumayo siya, halatang nadismaya, at sinabing hindi niya pinahahalagahan ang pagkaing nasa hapag. Pagkatapos, lumakad siya palayo dala ang pagkain, iniwan si Sil na nagulat. Habang nakikita niyang paalis ang kanyang lolo dala ang pagkain at isinara ang pinto, isang maliit na luha ang nabuo sa kanyang mga mata. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik ito at tinanong siya kung gusto niya ng lugaw na may karne. Dahil hindi niya gusto ang carrot, tinanong siya kung gusto niya iyon. Agad naman siyang nagsimulang kumain ng sabik, walang pakialam sa pag-aayos. Naging masaya ang matanda sa kanyang pagkain. Ang kakaiba lamang ay tila wala namang pinagkaiba sa kanya kung gawa sa karne o kabute ang lugaw, pareho lang ang lasa nito para sa kanya. Matalino ang matandang lalaki, halos masyado pang ang matalino. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin makapagpahinga ang matandang lalaki. Patuloy siyang nagmeditasyon upang maabot ang rekonstruksyon ng katawan, dahil kailangang makalakam siya ng katumbas ng 180 taon ng panloob na chi sa lalong madaling panahon. Ang sakit ng ulo ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya, at may hangganan ang kayang pigilin ng kanyang lason. Kahit isang araw lang na mabawasan ang kanyang pagdurusa, hindi niya maaaring sayangin ang oras, kailangang matupad ang kanyang layunin ng rekonstruksyon ng katawan at maprotektahan si Sil hanggang sa siya'y lumaki. Ginaya ni Sil ang poster ng kanyang lolo sa pagninilay, habang siya naman ay kinuha ang kanyang sibat. Kahit na mahalaga ang pagpapalakas ng panloob na chi, hindi niya rin maaaring pabayaan ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Bagamat masyado pang maaga para kay Sil na humawak ng sibat, kailangang maturuan niya ito sa lalong madaling panahon. Kaya sinabi niyang manood ito habang inilalagay niya ang kanyang paa ng matibay sa lupa upang magkaroon ng matatag na pundasyon. Sinabi niyang ituturo niya rito ang mga teknik ng sibat ng pamilya Lo. Nagsimulang umikot ang hangin sa paligid niya habang unti-unting lumabas ang kanyang enerhiya. Ang ugat ng teknik ng sibat ng pamilya Lu ay nakasalalay sa prinsipyo na walang maaaring makagambala sa kalikasan ng hangin. Bagamat bumabalot ito sa buong mundo, nananatili itong malambot at flexible, ngunit kapag nakatuon sa isang lugar, mayroon itong mapanirang lakas na kayang batasin kahit ang pinakamalalaking bato. Ito ang annihilating spear ng pamilya Lu mula noong unang panahon, isang makapangyarihang estilo ng sibat na minsang lumaban para sa titulo ng pinakamalakas sa mundo. Sa rurok nito, ang nangunguna ay isang maalamat na espesyalista,
ang kanilang ninuno na kilala bilang Spear Demon. Kahit ang marangyang at makapangyarihang sining ng pamilya Liang ay hindi kayang tumapat sa kapangyarihan ng kanilang ninuno, na pinamunuan ng mundo gamit ang Annihilating Spear. Gayunpaman, nang mawala ang sikretong manual na iniwan ng Spear Demon, nawala rin ang kapangyarihang minsang taglay ng pamilya Lo. Kaya naman, ang natitira na lamang sa kanila ngayon ay ang Divine Spear of the Fire Dragon. Kung maibabalik lamang nila ang manual na iniwan ng kanilang ninuno. Lumapit si Se, na agad nakakuha ng atensyon ng kanyang lolo. Tumalikod siya at tinanong ito kung may naintindihan ba ito sa lahat ng ipinaliwanag niya. Ngunit ang nais lang ni Se ay ibigay sa kanya ang sibat. Sinabi niyang masyado pa itong malaki para sa kanyang ngunit pinagbigyan niya ito. Inilagay ang sibat sa kanyang mga kamay at sinabing maaari niyang subukan. Ngunit sa sandaling lamapat ang kanyang kamay sa katawan ng sibat, naramdaman niya ang bigat nito at nang inig siya, nahihirapang hawakan ito. Natawa si Jeshan sa eksena, masyado pa siyang maliit upang dalhin ang ganoong sibat. Dahil sa inis, tinawag siya ni Se na masungit. Nagtataka, tinanong niya kung ano ang mali sa ginawa niya. Pagtingin niya sa kanyang likuran, napansin niya ang isang piraso ng kawayan sa lupa at nagkaroon siya ng ideya. Pinulot niya ito at iniabot kay Se, sinasabing mas bagay ito sa kanyang laki. Sabik na gamitin ito, agad niyang sinimulang sanayin ang kanyang unang mga hampas gamit ang kawayan. Napansin ng kanyang lolo na ipinapakita na niya ang tindig at ekspresyon ng isang tunay na dalubhasa. Hinimok niya itong sumunod sa kanya, at nagsimula silang mag-ensayo ng magkasama. Tinuruan niya itong ibaba ang kanyang poster at maramdaman ang daloy ng talim ng sibat. Ang unang galaw sa teknik ng sibat ng pamilya Lu ay ang extreme pursuit, na ginagamitan ng simpleng galaw ng paa. Kapag isinagawa, ito ay isang mabilis na estilo ng sibat na hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na umiwas o lumaban pabalik. Matapos ipakita ang galaw, tumingin si Jeshan sa kanyang apo at tinanong kung kaya ba nitong gayahin ang kanyang ginawa. Laking gulat niya nang makita na nagawa na ni Sil ang lahat ng galaw na ipinakita niya. Sa una, hindi niya napansin kung ano ang nangyayari at natawa na lang siya, hanggang sa mapagtanto niyang perpekto na nitong naisagawa ang buong teknik. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Napagtanto niyang ang kahangahangang kakayahang ito ay dahil sa kanyang immortal body, na may pambihirang katangian. Sa bilis ng kanyang pag-unlad, posibleng ang masaksihan niya mismo ang muling pagsilang ng Spear Demon sa kanyang apo. Itinusok niya ang sibat sa lupa at sinabing sisimulan niyang sanayin si Sil ng lubusan. Ngunit sa sumunod na sandali, muling bumalik ang matinding sakit sa kanyang katawan. Napangiwi siya sa kirot, ngunit kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam nang mapagtanto niyang hindi ito mula sa kanyang tumor. Napabuntong hininga siya at sinabing ipagpapatuloy na lang nila ang pagsasanay kinabukasan. Ginaya siya ni Se, hinawakang ang kanyang likod at tumawa, animoy nakakaranas din ng sakit. Napailing si Jeshan at sinabing hindi pa siya ganoon katanda para maramdaman ang pananakit ng likod. Samantala, hindi kalayuan, may isang taong hindi sinasadyang sumagi sa isang alambre na may nakakabit na mga piraso ng metal. Lumikha ito ng maliit na sonic wave na kumalat sa kagubatan at agad na narinig ng matandang lalaki na may matalas na pandinig. Naramdaman niyang may mga nanghihimasok na paparating. Agad siyang naghanda, iniisip kung anong mga hangal ang maglalakas loob na pumasok sa kanyang teritoryo. Tatlong figure ang unti-unting lumapit, at nina si Jeshan sa ideyang makikipaglaban siya nang malapit sa kanyang bahay. Ngunit nang makita niya kung sino sila, nawala ang kanyang pagkainis. Ang mga dumating ay ang pangalawang henerasyong disipulo ng Wudang sect, kasama ang isang kalbong lalaki at ang lalaking may bandana. Si Se ay natuwa nang makita sila, at ganoon din kami na makita ang kanyang reaksyon. Napansin niyang malaki na ang ipinagbago ng kasuotan ng kanyang apo, matagal-tagal na rin mula noong huli silang magkita. Nagtago si Sil sa likod ng kanyang lolo at tinanong kung iyon ba ay isang tigre. Pagkatapos, lumapit siya sa kalbong lalaki at hiniling na bigyan siya ng isang sako. Tinawag siya nito na General Manager, na ikinagulat ng bida. Laking gulat niya nang matuklasan na ang batang babae ay naging isang mahalagang tao sa loob ng pangkat ng mga bandido. Masaya niyang sinabi na nagdala siya ng karne ng baboy na nahuli nila noong nakaraang araw, pati na rin ng karne ng kuneho. Nang marinig ito, biglang sumugod si Sil upang kunin ang sako ng karne.
Ngunit sinabi ng babae na mabigat ito at inalok na siya na lang ang magdadala. Wala siyang pakialam sa sinabi ng disipulo, agad niyang dinampot ang sako ng karne at tumakbo palayo, sumisigaw na gusto niya ng karne. Iniwan niyang tulala ang babae. Lumapit si Jeshan sa bisita at sinabing huwag nang magpakaseryoso sa mga formalidad at sabihin na lang ang totoong pakay nila, hindi sila naglakbay ng ganoon kalayo para lang magdala ng karne. Tinanong ng dalaga kung hindi pa ba niya naririnig ang pinakabagong balita. Tumingin sa kanya ang matandang lalaki at nagtanong kung ano ang tinutukoy niya. Baka naman sa wakas ay kumikilos na ang mga bastardo ng Wudang sect. Ngunit umiling ang babae at sinabing hindi pa, marahil ay wala silang panahon para intindihin ang mga ito sa ngayon. May isang napakalaking pangyayari na kasalukuyang yumanig sa buong Jiangho. Naging mausisa ang matanda sa sinasabi ng babae. At dahil napagod na akong hindi alam ang pangalan niya, bumalik ako sa mga naunang kabanata upang hanapin ito. Ang pangalan niya ay Yanhi. Tinanong siya ni Jeshan kung ano ba talaga ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Yanhi na alam ba niya ang tungkol sa Sword Empress. Sumagot ang matanda, oo, maaaring hindi alam ng lahat kung sino talaga ang mga Sword Emperor, pero kahit sino sa Jiangho ay alam kung sino ang pinakamagaling na mandirigma, ang Sword Empress. Ipinahayag ni Yanhi na may bali-balitang magsasagawa ng Ritual of Return to a Virtuous Life ang Sword Empress sa Bayang County. Hindi ito itinuring na malaking bagay ni Jianan, pero ipinaliwanag ni Yanhi na talagang mahalaga ito. Ang ritual na ito ay isang retirement ceremony kung saan ang isang martial artist ay nagbibitiw sa kanyang nakaraan at lahat ng kanyang paghihiganti. Ngunit hindi lahat ay matagumpay na nakakapagtapos nito. Ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa lahat ng kaaway na kanyang nagawa sa buong buhay niya sa Jiangho upang maghayganti. At mas malala para sa Empress, dahil mas marami siyang kaaway kaysa sinumang martial artist sa kasaysayan. Tulad ng inaasahan, tiyak na magsasama-sama ang napakaraming kaaway upang salakayin siya. Sinabi ni Yanhi na sa dami ng taong dadalo, mas madali para sa kanila na makakalap ng impormasyon, lalo na tungkol sa nangyari sa pamilya Lo. Mukhang sabik na sabik siya, pero pinutol siya ni Jeshan at tinanong, ginagamit mo ba ang trahedya ng aking pamilya bilang dahilan para gumala-gala doon? Bigla siyang nanginig at sinabing hindi iyon ang dahilan, nagkamali lang siya ng pagkaunawa. Pero sinagot siya ng matanda, kung gusto mong mabuhay pa ng isang araw, mas mabuti pang manatili kang nakatago gaya ng isang daga. Ano sa tingin mo ang gagawin ng Wang sect sa iyo kapag nalaman nilang buhay ka pa? Bukod pa rito, itinuro ni Jeshan na siya mismo ay isang wanted man, kaya magiging masyadong delikado para sa kanya na pumunta sa ganoong mapanganib na lugar, lalo na't may isang sanggol siyang kasama. Sumang-ayon si Yanhi, pero sinabi niyang may isa pang dahilan kung bakit siya nandito upang humingi ng pabor. Huminto ang matanda at lumingon sa kanya. Nagulat siya nang makita si Sil sa mga bisig ni Yanhi, at tila nagulat din ang bata sa nangyayari. Ngumiti si Yanhi at tinanong siya, hindi ba kami mukhang mag-ina? Pagkatapos, iminungkahi niya na kung silang dalawa ay pupunta roon bilang mag-ina, madali silang makakapagpanggap bilang ordinaryong tao. At kahit sa pinakamasamang sitwasyon, ipinagbabawal ng Ritual of Return to a Virtuous Life ang anumang labanan sa sinumang naruroon. Kaya't magiging ligtas sila, dahil mahigpit na binabantayan ang seremonya. Halos nagmamakaawa siya habang patuloy na nagpapaliwanag. Idinagdag pa niya na maaari naman silang manood mula sa malayo. Nagsimulang isaalang-alang ni Jeshan ang posibilidad. Sa isang banda, may katuturan ang mungkahi ni Yanhi. At sa kanyang pananaw, isa rin itong pagkakataon upang personal niyang suriin ang mga taong maaaring nasa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya. Biglang hinawakan ni Yanhi ang kanyang braso at masiglang sinabi, tayo na. Ako ang bahala sa iyo. Pagkatapos, naglakas loob siyang tawagin siyang tatay. Nagtanong siya kung sasama sila, ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Ako lang ba, o pakiramdam ng lahat na magiging walang silbi ang seguridad ng ritual sa kwentong ito? Dumaan ang gabi, at dumating na sila sa lungsod kung saan gaganapin ang Ritual of Return to a Virtuous Life. Kahit gabi na buhay pa rin ang mga lansangan. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa pambihirang pagkakataon na makita ang Sword Empress sa personal. Wala pang sino man ang talagang nakakita sa kanya ng harapan hanggang ngayon. Samantala, may ilang lalaki ang nagkukwentuhan,
sinasabi nilang dumating sila hindi para sa ritual mismo, kundi para panuurin ang paparating na laban. Ang kalbo, hindi ang ating kalbong bandido, kundi isa pang kalbo, ay nagkomento na bukod sa pagiging makapangyarihan, siya rin ay hindi kapani-paniwalang maganda. Isang lalaki ang nagsabi sa kanya na tumahimik. Isang ibang lalaki ang lumakad sa likod ng taong nagpatahimik sa kalbo, nilinisan ang kanyang lalamunan, at ginulat ito habang dumaraan. Magalang niyang hiniling na bigyan siya ng espasyo, at agad naming napagtanto na ito ay walang iba kundi ang paborito naming matandang lalaki. Tiningnan siya ng lalaki, inakalang medyo kakaiba siya, hindi naman ito isang pista kung saan buong pamilya ay pupunta para panuurin ang ritual. Tinanong niya si Jeshan kung gusto nitong kumain ng kahit ano, at sinabi nitong isang mangkok ng pansit ay sapat na. Sinabi ng mga babae na maaari silang kumain ng kahit anong gusto nila dahil binigyan sila ni Pungho ng malaking halaga upang gastusin. Napansin din ng matandang lalaki ang pagiging malapit ng dalawa. Binanggit pa niya na hindi niya maisip kung gaano kasama ang naging pagtrato sa kanya sa Wudong Sect bago siya nakilala ng mga bandido, kahit na nagkukunwari siyang hindi niya ito nauunawaan. Pagdating sa isang kainan sa gitna ng lungsod, pumasok sila at napansin ni Jeshan na puno ito ng tao. Maraming martial artist ang naroon upang makita ang Sword Empress. Pwede sanang magkaroon ng away kung may mga malasing, kaya mahalagang manatiling maingat, kahit na ipinagbabawal ang labanan sa loob ng lungsod. Nakahanap siya ng magandang pwesto sa loob ng tavern kung saan makikita niya ng maayos ang buong lugar. Ngayon, yan ang tinatawag na paghahanda at pag-iingat. Dumating ang pagkain, mga dumpling at karne, na siyang ikinatuwa ni Sale. Mabilis niyang nilamon ang unang dumpling habang ang dalawa naman ay nagsimulang makinig sa mga usapan sa paligid nila. May isang tao ang nagbanggit ng isang chismis, na ang tunay na may-ari ng Joyous ay ang Sword Empress mismo. May isa pang hindi makapaniwala na mag-aaksaya siya ng pera sa ganoon, ngunit iginiit ng nauna na totoo ang balita. Napansin ng matandang lalaki na puro tungkol sa Empress ang usapan ng lahat. Nagsimula siyang magduda kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya o kung dapat na siyang umalis. Isang tao ang sumigaw sa waiter, humihiling ng mas maraming alak sa kanilang mesa, at nagtanong kung kailan darating ang kanilang mga pampaganya. Nakita namin ang binti ng isang babae na may suot na espada sa kanyang baywang, kasabay ng mas maraming reklamo. Biglang lumipat ang usapan, at isang lalaki ang nagyabang na nakalaban niya ang 5 bandido ng mag-isa. Ayon sa kanya, natakot daw ang mga ito nang bunutin niya ang kanyang espada, pero kung pagbabasehan ang itsura niya, mas malamang na natakot sila sa pangit niyang mukha. Ang isang kalbong lalaking kasama niya ay tila hindi naniniwala sa kanyang kwento, kaya mukhang nainsulto ito. Nang lumingon sa isang tabi, biglang tila natakot ang kalbo, nabitawan ang kanyang chopsticks, at nauutol bago sumigaw na naroon ang Sword Empress. Lahat ay agad napatingin sa direksyon na tinititigan ng kalbo, at nakita nila ang isang babae na may mahabang kayumangging buhok. Tumingin din si Jeshan at sinimulan niyang maglakad sa loob ng inn. Tunay ngang napakaganda niya, medyo pinaalala niya sa akin si Eighth mula sa Final FE. Sang-ayon ka ba? Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang Sword Empress, Su. Tumayo siya ng matuwid at tumingin sa lahat ng naroon. Sa imahinasyon ng matandang lalaki, lubos siyang naiiba mula sa kanyang inaasahan. Hindi ka panipaniwala na siya ay isang babaeng mandirigma. Habang nakaupo sa isang mesa, lumapit ang isang waiter na may dalang mangkok ng pansit, na parang alam na niya ang paborito nitong pagkain. Nagpasalamat siya at tiningnan ang umuusok na sabaw. Kinuha niya ang mangkok gamit ang isang kamay at diretso itong ininom upang matikman ang sabaw. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mangkok sa mesa, huminga ng malalim, at may ningning sa kanyang ngiti habang sinabing ang lasa na ito ang dahilan kung bakit siya bumabalik sa inn araw-araw. Ang mga lalaki sa paligid ay napatingin sa eksenang iyon na hindi makapaniwala. Kahit siya ang Sword Empress, ang pinakamagaling na babaeng mandirigma sa Shango, hindi siya mukhang nakakatakot. Maaari kayang isa lang siyang ordinaryong dalaga. Unti-unting nagsimula silang maniwala na baka nga pinalalaki lang ang mga chismis tungkol sa kanya. Sinabi pa ng isa sa kanila na madali lang nila itong matatalo sa isang laban. Isa pang lalaki ang nagkomento na hindi siya nakikipaglaban sa mga babae, pero kung inuman lang,
ibang usapan yun, sabay tawa. Nakita ito ni Jeshan at naisip niyang mga hangal ang mga lalaking iyon, ang babaeng iyon ay talagang kakaiba. Muling tumingin siya sa direksyon nito, ngunit wala na ito sa kanyang mesa, dahilan upang malito ang matandang lalaki. Saan siya napunta? Ang lalaking nagkomento tungkol sa inuman ay kasalukuyang humihigop ng kanyang sopas nang may magtanong kung bakit kailangang maging masyadong seryoso ng mga martial artist. Paglingon niya, naroon na sa harapan nila si Sue, ang Sword Empress mismo. Nagulat ang matandang lalaki, hindi man lang niya naramdaman ang kanyang paggalaw. Isa itong bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Wala pang kahit sino ang nakagawa ng ganitong bagay. Nakangiti si Sue at nagtanong kung iyon ba ang kahulugan ng lakas para sa kanila. Uminit ang ulo ng lalaki at sinubukang hamunin siya, sinabing mas mabuti pang katulad siya ng isang taong halos hindi man lang makagamit ng kutsilyo sa kusina nang hindi nawawala sa sarili. Ngumiti lang ang dalaga at nagtanong, bakit hindi natin alamin kung sino talaga ako? Isa sa mga lalaking nakaupo sa mesa ang tumayo at sumumpa habang hinugot ang kanyang espada. Tumalon siya patungo sa dalaga at sumigaw na hahatiin niya ito sa dalawa. Isang manipis na sinag ng liwanag ang kumislap, at sa sumunod na sandali, ang lalaki ay nakabaligtad, pero nang tingnang mabuti, ulo niya lang pala ang baligtad habang nakatayo pa rin ang katawan niya sa mesa. Napatingin si Jeshan sa eksena, puno ng takot, at sa wakas ay naintindihan namin ang nangyari. Walang sino man ang biglang nag-jack-o'-lantern cosplay, napagtanto lang ng lalaki na kaya siyang pugutan ni Sue sa isang simpleng galaw. Nanginginig siya sa takot habang mahigpit na hawak ang kanyang leeg. Habang pinagmamasdan ni Jeshan ang sitwasyon, napagtanto niya, kung mas mabilis lang ng kaunti ang paghugot ng espada ni Sue, tuluyan nang natanggal ang ulo ng lalaki.